Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good shot, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ngayong May 27, 2024. Medyo maulan pa. Ha? Pero mapapakinggan at mapapanood po ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, text line 0999-376-6768. Mapapanood sa Digital Free TV Aliw 23 ang karambola. Sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, GMA For the Box Channel 25. Kahit na anong digital TV device or receiver, pwede yan. Scan nyo lang. Good morning, pare. Good morning, good morning. Magandang umaga. At magandang umaga sa ating mga kababayan na apektuhan ng maulang weekend. bagyong Aghon. Sana Aghon? May pangalan bang Aghon? Oo, yun na nga Sana nasa magandang... Ngayon ko na narinig yung pangalan. Lalo na mga kababayan natin sa Calabarzon. Calabarzon, yes. Full Quezon, Tumama sa Signal. Maulan po. Oo, maulan pa rin. Oo. Hanggang Miyerkules daw to bago may araw na ako nakikita. Doon sa Western Visayas, may mga bumaha na region dyan lang sa Valenzuela, bumaha Oo. Grabe. Congratulate muna natin yung volleyball. Yung volleyball team natin na yung Sweep. Alas, Pilipinas. Na-sweep nila yung kanilang grupo. Yes. Tinalo po yung Chinese Taipei. Yan. Ngayon, nasa semis na That's sila. something, Hindi mo basta-basta matatalo. Yeah. Malakas yun. Malakas yun. Wow. Talagang ang volleyball, ang lakas na as a sport. Yes. Mukhang bumalik na raw. Bumalik. Tama. Bumalik na ang volleyball as a puro bata ito, pare. ang babata. Meron po ngayon dinadaos na Asian tawag nito. Volleyball challenge. Volleyball Women's Challenge Cup, ABC. Yes. Yung ating Alas Pilipinas, yun yung pangalan ng team ng babae. Wow. Yung kanilang grupo, 4 team po sa isang grupo, 4 teams.
Na-sweep nila yun. nila. Kasama dun yung Iran. Iran. Ang lalakas na kupunan yan, bossing. Australia. Hindi, yung Australia nasa Pool B. Natalo rin yun. Hindi, may nagkwento sa akin yan kasi hindi ako nakakapanood ng live. Kahit nasa on TV at live, yung sense of enthusiasm, yung passion, yung talagang... Nandoon. Yung parang, at saka looks like nag-e-enjoy sila sa trabaho nila. Yung bang gustong-gusto ng mga Pilipinong panuorin yun yung ganong klaseng mga components. Bigay. Bakit? Ang basketball ba natin walang ganon? Ang PBA, mayroon pa rin. Passion. Passion? Isa nga, si Yeng Giao, may Kalimutan passion. mo na yun. Galit na galit kay pangalan nun. Kalimutan mo na yung PBA, wala nang nanonood Coach niyan Yeng Giao. Eto volleyball. Kasi ang Passion. tagal na natin. What? 30 years. 30 years. More than 30 years. Nung tayo ay nanalo ng gold sa SEA Games Sa dyan sa Singapore. More than 30 years na po, 1993. Di ba? Wala na nakakaalala nun. Ngayon, nagbabalik daw, nanunumbalik ang gana ng mga Pilipino sa volleyball. Kung maibobote mo yan, pare, kailangan magawa natin yan sa... Hindi do nga you natin bottle that tinatalo magic? yan. Yan Taiwan. Yung susunod na laban natin, doon sa crossover na. Mabigat yung mga nasa kabila. Vietnam. Kazakhstan. Yeah. Yung Vietnam, ang magaling. maunang-una nating kalaban Kazakhstan. Ganyan din ang ako... Fighting spirit na to. At saka mukhang sila, Bigay. Guy, yun na nga very cohesive yung In a very ating short. team. Hindi kasi ito yung ang kanilang core group, Chocomocho eh. Choco. Kumucho. Yung mga star Meron player na po silang ng NU Oo. na malalaki, hindi nakapaglaro dahil kagagaling lamang sa UAP Championship. Sayang din yun. Pero marami nag-perform dito. Tapos yung cream line nasa Spain. Nasa Yung Spain naman. champion team. Yung team. Nagtatravel pa. Sila Eliza. Sina Liza, Gemma, Alam mo yung exposure na ganyan, yan pa lalong magpapalakas sa inyo. Yung mga, yes. yan, tsaka ang natin, yung football natin, women's football. Well, ang naging problema kasi ng volleyball dito, nagkaroon kasi ng kumbaga rift. Nagkaroon ng away Within the within the association. Nagkadalawang grupo, kanya-kanyang lakad. Mukha ngayon na-settle na yan. Yan ang problema sa Philippine sports. At saka, it's becoming a spectator sport. Yes. Very much. Atin. Napupuno yung mga venues. Hindi malayo yan, mga regional volleyball tournaments. Magkakaroon na rin. Parang yung basketball. MBBL. Actually, meron ng regional tournaments. Yung mga national players pupunta sa kanilang mga probinsya. Doon naglalaro. Naglalaro na sila. Ang tanong ko lang, kumbaga sa basketball nung araw, yung merong mga allegiances pala na, oy, ako, Iko ko, ako Tanduay, ako Hinebra ko. Nangyayari ba ngayon? Yes. Meron sa volleyball. So, marami na nga fan base. May fan base. May malaki na fan yung base. talagang passionate talaga. Malakas. Passionate. Tapos dahil pa sa social media, tsaka kasi, lalo pang napapalakas. Isa dito, maraming magaganda dun sa volleyball team. That's the unspoken. Kumbaga sa basketball, maraming gwapo. Therefore, maraming babaeng fans. Ngayon, ang fans ng mga volleyball, bukod sa babae, sumasali yung mga lalaki. Dahil nga... Hindi, marami mga babae actually. Then mga lalaki, yan ang hatak siguro sa Dala sila. Nadadala sila. Kasi pero magandang balita kasi, dahil sweep, walang talo. Ibig sabihin po na sweep, walang talo doon sa grupo nila. Pasok na sa semis. That's the way to go. Alas. Yes. Mga alas. Sana, tuloy-tuloy na. Makatikim tayo nung... momentum ang tawag dyan panibagong... resurgence ng volleyball to. In the 70s, sikat na sikat tong sports na to sa babae. Ngayon, to po si Aghon. Ano ba ito? Bakit Aghon? Saan na yun na nga, hindi ko alam kung saan galing yan. Dapat i-search natin. Lumakas, naging bagyo na. Tsaka it hit landfall 9 times. Grabe. Diba usually pag nag-landfall, humihina? Hindi. Sabi naman ng Pag-asa kasi kumukuha ng lakas sa karagatan daw kada landfall. Ganun. Ngayon daw pong Monday, afternoon, malakas-lakas na ulan. Meron pa rin. Over Quezon,
Bulacan, Rizal, Laguna, at Metro Manila. Tignan mo dito. Kasama na naman kami Reyes Norte. Dito sa Pasig, umaaraw eh. Araw eh. Oo. Hindi, umaga pa. Mamaya hapon pa ang ulan. Baka, oo. Darating daw. Wednesday pa kasi ang exit nito sa Oh, Makalawa. medyo nandito pa yan. Paikot-ikot pa dito yan. Ganon. So, Mabagal yun po, siya, staying behind. Staying behind. Staying around. staying behind, Okay. Anyway, gusto mong isa pang gusto mong good news pa, pare? Gusto niyo yung ating si Chelsea Ann Manalo. Nanalo Miss Philippines Universe. First Black Filipino-American beauty Yes. na binibining Pilipinas, ano? So lalaban siya sa 73rd Miss Universe pageant sa Mexico. Matindi ron, bro. Puro mga South American beauties katapat niya. Pero ito, Pero maganda siya, maganda siya. Ito, nagkaroon ng a bit of kontrobersya nung Bakit? Kasi may isang pahayagan, hindi ko na babanggitin isa, yung lifestyle editor doon siguro iba rin mag-isip. Hindi ko kilala eh. Banggitin mo na kung sino yan. Hindi ko, yun that's the problem, hindi ko alam kung sino. Pero lahat ng mga jarista ngayon, na mga kaibigan natin, sila Stella Arnaldo, up in arms dahil tinawag niyang woman of color itong si Chelsea Manalo. Now, dahil ano siya, Filipino-American eh. Yes. Ang tatay niya, Black American. But ang sinabi nga nila, Ma'am Stella, politically incorrect dahil hindi ginagamit naman yan tayo yan. mga puti eh, tayong Pilipino. Yan daw, yung Colored person of na nga color, tayo eh. o person of color, nagsimula yun sa state. Oh, yes. Dahil sila may black May community black. ron, Meron. white. Kasi At may red. pag sinabi mong woman May red, of may color, yellow. first woman of color, that's not true. Dahil Bakit? mula kay Gloria Diaz pa lang, Margie Moran, mga women of color woman of na yan. color na yung Tayo, Hindi, ang white ba, hindi color? hindi nga white color yun. I mean, it's a small Color din yun thing. Pero yun na nga. Sabihin mo na kung sino yung lifestyle editor na Hindi yan. ko nga kilala. But here's the, pero yung lifestyle editor, pinaglaban pa daw niya kasi first Talaga? black daw kasi, sabi ko, pinaglaban pa sa social media. Hindi na ano yun. Hindi na. Unnecessary. But here's the thing, congratulations, Chelsea Yes. Ann Manalo. Maganda yung pagkakapanalo niya. 25 lang siya at taga Bulacan. Hindi ko alam kung... yung mga beauty contest kasi medyo hindi ako... Out of ano ka na? hindi ako out of circulation. Hindi, ako gusto ko dyan pag nagki-Q&A eh. Kasi yung talaga, alam mo kasi pag kin-Q&A ka, Doon nagkakatanong. matindi kahit na mag-practice ka sa, yung meron kang playbook na mga isasagot, mahirap pa rin pag nasa harapan ka na tapos tinanong ka na ng... Kaya Parang nga, hindi ko alam kung masosolve niya yung problema natin sa bigas. malay mo, kaya nga magandang question. How do you think would the Filipino agree of food? Do you think the Land Use Act should be passed? Ayan, yung mga ganyan tanong. Oh, by the way, tayo nakikiramay sa pamilya ni Carlo Caparas, ha? Uy. Naku, Director, Vatican director. Pero as a comics writer, Magaling. Galing yan. Magaling din. Talagang, 80 years old na pala siya. kasi wala pa social media nun eh. Mars Ravelo at Carlo Carlo, Caparas. yan ang naglalaban. Oo, yan ang naglalaro. So, balikan natin tong concern ng mga kababayan natin. Ngayon pong araw na to magiging bagyo itong si Aghon. 20 areas na ang nag-issue na signals. Okay? Marami na pong nilikas. Mahigit 500 pamilya na diyan pa lamang sa Bicol. Okay? Marami pong mag-ingat kayo dahil ang daming stranded. Galit na galit. Sa mga ports, libo-libo po ang hindi naka-sail. Oo, dahil sa biglang-bigla itong bagyo to, nagbago isip. Hindi, tsaka Bigla umikot, siyang, ha? gusto kong lumakas. Oo. Hindi, tsaka umikot eh. Umikot pa. Marami pong flights na na-cancel. Okay. Ngayon, magiging bagyo siya. Darating ngayon, maulan ngayon. Kung kayo ay may biyahe, checkin nyo. Bago kayo Yung pumunta inyo. sa airport at okay sa seaport. Tapos maraming stranded. Ayan. Nagsalita na nga ang presidente. Asikasuhin ninyo yan, mga yan. Kailangan daw orderly. Okay? Marami kasi nilikas eh. Yes. Unang-unang, alalahanin natin, unang-una pa lamang bagyo to this year. Mga A pa nga, Aghon. A pa. mga 20 to 22 ang bagyo natin eh. Ayan. Ano to, pare? Ano kumbaga? Trailer ba to ng La Nina? Oo, yes. Definitely. Pakita, kumbaga sa pelikula. Pasilip. Nagpasilip. Pakita lang. Pero
So aghon na talagang itong na malakas makapanira na bagyo kasi medyo nagagalit. I have to mention this, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte galit sa administrasyon dahil binablock daw yung mga anti-government rally na Sabado. Pero sinabi nga ng dahil doon sa tropical papasok po yung bagyo kaya na-cancel daw yung mga flights. Tacloban. Dictatorial daw ewan ko yun lang nakasalagay dito. Yung mga may sugrali. Ano ba pinag-arali niya? Yun ang hindi ko maintindihan. Hindi, governance. Governance. At saka, transparency. Okay. Sige. Chacha. Okay. Sige. Ikaw naman, kailangan ba mag-rally? Ayan ang mga dahilan. The rape of democracy. Yan. The rape of democracy. Yan. Nabasa ko na. Wala, kumita na yan Kumita na ba yun? I do not like the way the oppressed Filipinos are being treated now. And they are oppressed and they have no one to turn to. Yan. Yun. Okay. Hindi, nambubuyo lang yan. Ganun ba? Alam mo, ang target niya, let's be honest. Ang target niya, gusto nila tanggalin si Marcos. At this point. Di ba? As soon as possible. Yung mga grupo niya, yan ang gustong gawin. But it's not making any sense. At saka wala pong traction. So ano nangyayari? Nagkakagulo lamang tayo. Ang dami nga natin problema. Eto, La Nina, nandito na. Ilang flights yung canceled, pare? Wow. Ilang negosyo yun? Ang epektado. Okay. Yung mga iba pa nga, ano pa nga yung iba negosyo at the same time, ang daming graduation exercise. Sabay-sabay ngayon. Sabay-sabay. Mahigit 6,000 stranded sa mga ports. Sa mga pier. Okay, problema to. Alalahanin ulit natin, again, umpisa pa lamang to ng La Nina. Kumaga, paano lang patikim? So marami tayong kailangan gawin. Okay? Ano po sa bagay, hindi naman related to. Halos kalahating million households na nawalan ng kuryente sa Metro Manila. Sa Meralco franchise, Metro Manila area. Pala. May almost 500,000 na households na wala ng kuryente. Ano ba yan? Masosolve ba natin yung power problem? With the rain. Kakarali ba natin? May solusyon yan. Hindi ko naintindihan yan. Okay, tapos yellow alert kahapon. Continuing yun, ha? 4,000 megawatts ang nawawalang power. Down. Ang down. Ang laki po niyan. Anong kailangan natin gawin dyan? Hindi masosolve yan ng rally. Tapos, nagsasalita po, sabi po ng presidente, ang kailangan daw natin itanim na palay ay yung kaya lumaban sa bagyo. Yung mga water resistant. Meron ba tayong ganung variety? Meron, pero galing sa India, meron. very limited ang distribution. Ang supply at saka distribution. Okay. Yung NFA daw po kailangan ma-revive para magkaroon tayo ng konting marketing or competitive nature dyan. Kasama daw yan sa food security natin. Yan po ang speech ng presidente. Nando siya sa South Cotabato. Okay? Namigay ata ng mga lupa doon. Namigay ng lupa at the same time yung mga mga machines and equipment, etc. Yan. Kasi South Cotabato is a rice producing province. Malakas yan. Malakas yan. Yung Cotabato provinces actually, north and south. So ano to, mga farm inputs? Yes, mga farm inputs. Well, yan daw ang nagpapataas ngayon ng mga farm gate price. Sabi ng mga producers, lahat po ng klaseng food, halimbawa yung mga Pork Producers Federation of the Philippines, ang sinasabi nila, sobrang mahal ng inputs. Ayun. Kaya yan nagpapataas. Pero pagpansinin nyo, yung farm gate price ng pork. Oy, nako. Baba nun. Okay, aminado ko, tumataas ang inputs nyo. Pero hindi po yan ang main cause kung bakit tumataas ang presyo ng pork sa palengke.
Ang laki ng agwat. Kasi Ang sa laki- farm gate, magkano ba? 120. Mga ganon. 150 maximum. So kung pumunta ako sa farm, makakabili ako ng 120. Ayan. Yung mga Hindi, 200 na ngayon. Mga 200 na per kilo. Pero 480 ang presyo sa palengke. There's something in between. Oo nga. Yun eh. Okay, yung 220, wala tayong magagawa ron. Input yan eh. Pero yung pong 420. difference, Yung 480, meron yun. may May difference. magagawa tayo doon. Okay. Yan ang problema ngayon. Although ang DA natin nagsasalita, meron daw tayo sapat na supply ng bigas. Kaya wag mag-alala. Meron nga supply pero mahal. Matagal na natin alam yung may supply. Okay. Oo. Yung presyo po. Yung presyo ang tinatawag. pinag-uusapan natin. Kasi kine-question sila ng FFF. Oo. Kung totoo bang mataas ang harvest natin, Underreported. Ano? mukhang, mukhang window dressing nyo. Mukhang kinukolorete ninyo yan. Ayun. Sinasobrahan nyo, pinakikita nyo na mataas ang harvest, tinignan daw nila ano yung stockpile Hindi naman. compared sa importation, mukhang hindi totoo yung report nyo ng mataas na harvest. Kaya sumagot ang DA, we have enough supply. Good! Kumusta po yung presyo? Yun ang issue. Nag-stabilize na raw sa 58. 56. Grabe. Yung problema natin, kahit nag-stabilize yan dyan, hindi po kayang bilhin Yung nga na sinasabi, maraming kababayan natin. yung nga sinasabi ko doon sa punta ka ng punta dyan sa mga maisog na yan. Di sana nakakuha ka ng konti man lang. So, maraming umaepal ngayon tungkol sa ating food security. So, Dumadami. Dumadami. Yung si Senator Cynthia Villar po, Ako. nag-deliver na raw ng bicameral conference report. Doon sa smuggling ba? Anti-smuggling? Anti-smuggling. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ano ba ang ano yan? Taasan ng penalty or something? Yun nga. Yun ang sinasabi niya. Siya ang principal author po niyan. Imbes na baguhin yung rice tarification, yan ang kanyang tinutulak. Okay? Sa totoo lang, under the new terms at saka yung simplification ng lahat ng mga procedures, baka hindi na ma-smuggling ang issue dyan. Ang sabi niya, lahat daw po ng ating paghihirap Okay. na nanggagaling sa mga cartels, sa mga hoarder, mga profiteer, at iba pang mga corrupt dyan. Sa mga realist- matatapos na raw dahil dito sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Yung mga real estate company na nagko-convert ng mga This is the farmland policy into subdivisions and townships. Ayan. Nag-adjourn po yung Kongreso noong makalawa. Wednesday ba? Wednesday, last week. Pero inaprubahan nila yung BICAM report ni Senator Villar. Yan. Tuloy na. Masigasig. Mapapawi na ang ating kahirapan daw. Yan. Wow. Wow. This is a notice to you, hoarders, smugglers, profiteers, at lahat. This will ensure the well-being of our agricultural producers, consumers, and the whole economy. Wow. Ito na talaga salbasyon na. Fighting words. Ito na salbasyon natin. Hindi po yung, sabi ng presidente, yung rice tarification law ang gusto niya baguhin. Hindi pwede. Takutin mo yung mga hoarders yan, mga smuggler. Mga developer. Mga smuggler. Hindi kasama developer. Hindi kasama pare. developer. Iba ang developer. Iba ang linya nun. Land bank away. Yan. Because it's based on the So, position that the sons of farmers do not want to be farmers anymore. Kasi ito po ang nangyayari ngayon. Walang kuryente. Kapus pa rin sa kuryente. At ang sinasabi po ng ating Kongreso, kailangan amendahan niyang EPIRA, pero ang tagal-tagal.
Sabi ng mga NGO, Hindi mapabilis ng mga think tank, Hindi mapabilis. oo, sobra daw pong walang nangyayari dyan. Yung energy development plan. Walang energy. Ito sabi nila, nagkukuntsaba yung mga co-ops, whatever, distributor, at saka yung power producers. Okay? Nagkukontratahan yan, nagkakadayaan doon ang tinatamaan consumers. Kailangan daw i-address ng EPIRA yan. Kasi pare, maling-mali yung EPIRA. Bakit yung dalawang yun? Ang pwede. May campaign po ngayon against the electric co-ops. Kasi maraming grupo gusto mag-take over niyan. Parang water. Parang Yan. So sinisiraan nga yung mga Electric co-ops. Pag nag-take over yung mga grupong yan, nakakakaba dahil maaring sila rin yung power producers, tapos kontrolado nila yung distributor. Ayos na. Ayan na. Ayos na yun. Bakit yung EPIRA, pinayagan yun na silang dalawa pwedeng one owner? Ang may-ari po ng power producer o generating company, pwedeng mag-may-ari din ng distribution. Ang hindi lang pwede yung transmission. Pero ano naman ho yun, sir? Bakit hindi hiwalay na lang lahat? Ano naman ho yun, sir? Ano? Up to 20% lang. Ang alin? Yung kanilang pwedeng maano sa distribution. On paper, 20%. Ganun ba yun? On paper, pag tinake over na ng private group yan, on paper ka lang 20%. One has to look at it this way. Naks. O yan, Gagawin nilang mas efficient. Ang kanilang Modernize yung infrastructure, yung linya-linya, management, mga linya. Billing, mga ganun-ganun. Ganon. Kasi In other words, Saka ano? In other words, tataas ang singil. Well, kasama yan sa globalization na Saka, framework. parang Conrad, parang Joel. At saka, You have to pay for tatanggalin efficiency. nila yung mga sala-salabat dyan, underground. Really? Wala pa nangyayaring ganyan eh. Modernize. Yun nga. Hindi ko pwedeng maniwala. Hindi eh. Parang Bibigyan ko lang kayo panaginip eh. alternative point of view there, Yeah. bro. Parang paniginip. Parang panaginip. Nagsasalita po ngayon ng Aboitiz Power. Nako. Kailangan daw natin ng renewable energy. Solar, Solar, wind. Hindi pala. Ang sabi niya, mali daw yung masyadong reliance sa renewable energy. Sinabi na niya? Sinabi na. Ba? Kailangan daw mas creative ang solution. Finally. Hindi raw renewable energy lang. ang solution. Baka diesel. Oh, papunta doon. Aboitiz Power Corporation, kailangan daw pong aminin na natin na ang renewable energy ay hindi pwede. Can only do so much. Meron daw pong kwan dyan. Ba? Kinokontra niya si Lutilla. Oo. Ha? Delikado yan. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning uli. Good morning. Ngayong May 27. Happy birthday Happy birthday. kay dating Vice President Lenny Robredo. Uy, happy birthday. Happy birthday, ma'am. President ng Ahon Buhay Ahon Buhay. Happy birthday. Foundation. Happy birthday. Vice President. Takbo daw ata Senado eh. Baka or ano. But of course. Sana ma-organize yung opposition. Oo, sana ma-organize nila. Yan ang gusto ko. Baka yung pito ni Subiri, mukhang magiging fiscalizer daw sila. Fiscalizer. Yun ang sinasabi nila. Gusto po namin yan. Magkaroon ng Totoong debate. totoong debate ng mga issues. Malalim-lalim. Hindi puro mga how do I English this? Mahirap yun. Oo, mahirap yan. How do you English that? Sa ano yun, sa basic education ho yan pwede. Pero wag naman dyan sa... Sa Senado. 37 daw po na police dyan sa Davao City ay relieved of their posts
Kasama yung Chief of Police. Ang gumawa po niyan, yung Regional Internal Affairs Service. Moto proprio case. Walang nagreklamo. Ibig sabihin, sila mismo ang nag-imbestiga. Sila nagdala. Dahil daw po sa mga ilang raid nito mga pulis, 3 araw na raid. Tuloy-tuloy. 7 ang nadali. 21 drug operations, 7 po ang napatay doon sa mga operations na yan. Magkano nahuli? 1.3 million pesos. Pitong buhay ang nakitin. Grabe, So mismo ang Internal Affairs Service 1.3 million pesos yung halaga. 60 gramo ng marijuana. ang nayari. Mabuti naman. 200 gramo ng shabu. Mabuti naman 17 ang arestado. naging active ang Internal Affairs. Alam mo yan, importante yung Internal Ang Affairs. claim po rin nila, pinaputukan daw sila nito mga... Kaya pinatay na lang nila. Grabe. Okay, pero umaangal po si Mayor Sebastian Duterte. Mayor Baste. Disruptive daw po yung ginawa ng internal affairs. It undermines the trust ng between the community at saka sa law enforcement. Hindi may namatay. Hindi pa nga lalong magkakatiwala dahil iniimbestigahan kapag may pinatay, namatay. Tinanggal kagad sa pwesto muna. Alamin natin. Kaya daw siya naghihinayang dahil ang lakas daw ng binaba ng focus crimes. Magmula May last year hanggang May this year, dahil doon sa Davao City Police Office, bumaba daw ang focus crimes. Kaya sabi niya, disruptive. Yan pagkaka-relieve. May kaso po. Iimbestigahan yung kaso, pibalik. Babalik naman. Ang kailangan lakarin natin, madaliin yung investigasyon. Para kung totoong walang sala, maibalik agad. Mahirap naman na 7 namatay, 1.3 million lang na marijuana. Tsaka, 3 raids sunod-sunod. Mahirap naman na. Hindi ko alam kung basta na lang pabayaan natin yun. Ang estimated value po, 1.3 million, no marijuana at saka shabu. 17 ang arestado. 7 patay. Ewan ko. Paano? Anong gagawin mo? Masigasig sila sa kanilang fulfillment ng kanilang duties. Paano gagawin mo pag gano'n? Ganyan. Kasama ba yung duty sa... Kasi po, ang tinitingnan dito, Stamp your mark. ang tinitingnan, kung sumunod ba sa operating Procedures. Yes. yung police. Hindi po yung minamatay o hindi. Tuwing merong namamatay, may napapatay ang police, lagi pong kasama yung investigasyon na yan. Siyempre. Hindi pwedeng Pabayaan mo yan. minamatay, walang investigasyon. Hindi pwede yun. Yan. Kaya Maski na walang complainant, dapat may tinitignan po yan. Every time na may napatay, namatay. This is Davao City, bro. Alam mo naman dyan lalo na ang mayor holds sway at sa over, di ba, yung Precisely. anti-drug. That's precisely the Ano point. yung sabi Yung ni- may relationship sila talaga ng Ano chief yung of sabi police. ni Mayor Lim? Oo, Traditional. The law is for all. The law is- Otherwise, not Not at all. Okay. Siyempre, PNP yan. They hold, siyempre, national. Tsaka bakit 37 officers? Dami, no? Wholesale? Wholesale. Maganda to susundan Oo, natin. Susubaybayan po natin yan. Kasi ehemplo yan. Sa lahat ng iba pang police forces sa pandisiplina mga yan. city. Mahalagang tignan to. Ngayon, kung sila naman ay nasa tama, di okay, balik. Alin? Diba? Tama. Pero every time na may namatay, automatic yan, Oo, tinitingnan po yan. Hindi pwedeng hindi tignan. So, pwedeng sabihin ba naman ni Mayor Baste na disruptive yan? Yan ang reglamento eh. Paano gagawin natin? Di ko naman maintindihan yung mga ganun na... disruptive yan, pero yan kasi ang kailangan ginagawa eh. Every time na may namatay. Pero disruptive yan, wag nyo na lang gawin sa Davao. Ganon? Dahil we're in the midst of a campaign talaga. Ang laki ng binaba eh. Laki ng binaba ng crime. Krimen dito eh. Those are the two schools of thought there, di ba? Ano, wala schools of thought dyan. Wala schools of thought dyan. There's Basta only may one namatay. thing. Pag may namatay, imbestiga. Oo.
Whatever it is. You are handcuffing the hands of the law enforcement. Ito rin, Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Sabi po ng Office of the Ombudsman at DILG, sinusuportahan daw nila yung 6-month preventive suspension. Although meron siyang nakuhan TRO. That's it. Naka-TRO ka, di tapos. The restraining order, nag-file siya May 22 by the Court of Appeals. Ayan. Yung si Umali po, tsaka yung kanyang misis, tsaka yung Provincial Environment and Natural Resources Officer, Wilfredo Pangilinan, suspended dahil naglabas daw ng mahigit 200 permits na gravel and sand. Quarry. Ayan. Wala naman daw ECC. Uso na ba yun? Kahit wala ECC. Sa nangyayari yan, masungi. Ginagawa nila yan. Walang ECC, wala silang pakialam eh. So matagal na pong issue yan, yung sinasabing alleged illegal quarrying dyan sa Nueva Ecija na may blessing daw ng provincial government. Yeah. Yan po yung dahilan ng suspension ng DILG. Pero naka-TRO. Di tapos. Tinira ng TRO eh. Pero sabi na wala raw kasi daw po hindi pwede isuspend dahil indispensable yung office ni Umali for the delivery of services to the people of Nueva Ecija. Walang vice governor? Meron, kapatid niya. Pareho din. At least governor. Take over mo na, Doc. Anong klaseng dahilan yun? Indispensable. Lahat po ng officers, meron silang function na indispensable. So kapag may ginawa ka kasalanan, hindi ka pwedeng isuspinde kasi indispensable yung iyong service. Anong klaseng katwiran ng Court of Appeals yun? Parang may nararamdaman. Parang may nangyayari. Oo. Is it a fact? May illegal quarrying? Yes or no? Yes. Yeah. Okay. May permit ba yan? Environmental... This much they admitted. Yes. Wala pong environmental clearance certificate. Therefore, may mali. Therefore, suspended ka. Sabi ng Court of Appeals, Teka, relax lang. May mga services na kailangan ibigay. Indispensable. Only the governor can provide that kind of service. Ayan. Hindi lang ba only the governor? Only Umali. Dahil hindi lang yung posisyon. Hindi lang yung posisyon. Siya mismo. Yan. Siya mismo. Ayun naman, para rin yan sa Davao. Kaya nagagalit si Mayor Baste. Di nakakasagabal kayo sa ayos namin. ng services namin, ng law enforcement services dito. Yan. Ano problema? Yung mga report po, bias against DILG at saka Ombudsman. Parang pinagtatanggol to. This is a new way. Indispensable. Service. And it is attached to the person. Yeah. Pare, ang bigat yan. Ang bigat yan. Hindi sa posisyon, sa person. Pet mali yan, lupit niyan. Ang lupit niyan. Mabigat to. At tagal na po nag-i-hearing dito tungkol sa illegal quarrying dyan sa Nueva Ecija. Governor Umali. Governor, pwede ka tumakbo sa Senate sa Thailand. Halakaran nila dyan. Ganun ba yung Senate sa Thailand? Sa Thailand, pare. Iba sila lang. Kasi nung binaliwala po yung suspension order nung 1 linggo, ilang ulit, pinadadala sa kanya at binaliwala. All of a sudden, lumabas yung Court of Appeals. Yung summons. Yung pinapadala yung restraining order. Hindi nyo pwedeng isuspindi yan. Indispensable ang delivery na service to his constituents. Nagkakatugma sila ng pag-iisip ng Court of Appeals sa Governor. Siyempre, pumunta ka doon in order to restrain. So, kawawa yung DENR.
Sila na iipit dito. Paano mo ititigil ngayon yung quarrying? Ganyan pala. Kaya mababa natin dyan, DNR. Hindi ba nyo naintindihan ang indispensable delivery of Hindi service? pwedeng mawala. Hindi pwedeng mawala. Yan. Paano kaya ito? Paano? May construction activities dito na lalaki. Oo, Tapos infrastructure. kakananin mo yan. Infrastructure. Ito ba, pare? Diyan daw sa Maynila. City of Manila. Where the law applies to all. Otherwise, None at all. Ayan. Meron daw palang memorandum of agreement, MOA. MOA, na pwede ka, individual, yung kalsada, gawin mong exclusive parking mo. Yan. Aba. Bago yan Bago. Bigyan yun ng yung mga taga. Ayan. Yung kalsada po sa Manila, City of Manila, Anong agreement yan between what parties? the government and the private individual. Ba? Sa City of Manila. Meron ha? Kasi po, ganito yung kwento. Ito raw si councilor. May isang councilor. Nagpunta siya po, si Councilor Moises Lim. Yan. Nagpunta siya sa isang high school at mag-a-attend siya ng isang event. Okay. Diyan po sa Tondo yan. Nung pumarada po daw siya, sinita siya ng isang mama. Sabi ng mama, hindi ka pwede mag-park dyan. Konsyal, bawal yan. Hindi pa siya kilalang konsyal. Hindi. Ay, di siya kilala. Hindi pa. Hindi ka pwede mag-park dyan. Bakit po? Sabi daw niya. Ano to? Meron akong MOA, akin yung parking space na yan. Hindi naman PWD yung sumita sa kanya, kaya para sa akin lang to. Maski ba PWD ka, kalsada yan Pwede ba magkaroon? Bigyan pa niya ng X, ng retrato ng wheelchair. Oh. So, inano daw siya. Sino ka? Ganyan siya. Nagpakilala na siya. Councilor po ako ng city. Big shot ka ha? Sabi daw. Yan. Hindi ka pa rin pwede. Gulatan sige. Dumating lang daw po yung mga pulis, kaya lang na-resolve yung conflict niya. Ang tapang naman nun. Tapang nun Kanya. So, the next day daw, Nahawakan niya. yun, next day, bumalik siya doon. At tapos, yung the same car na SUV, nung mama na yun, di niya na lang pinangalanan nandun pa din. Talaga bang inangkin niya na kanya yung kalsada? At meron pa daw pong maraming MOA na ganyan sa mga parking spaces sa kalsada. Sino pumirma ng mga mowang yun? Private parking At operation. yan, mga central business districts, kamukha ng Escolta, ganyan. Ha? Sa Binondo Mga ganang, Binondo, Hirap ng parking doon. Santa Cruz. Yung lalagyan pa nila ng sarili lang may silya o parang di ka pwedeng pumark. Plywood na raw ang nakaharap. Ayun, may plywood na. May signage siya. Meron daw po kasi executive order, nag-issue itong si Manila Mayor Hani Lacuna Pangan. Ma-reclaim all roads in Manila. Nag-issue na executive order, pero mukhang hindi nagagawa yun. Na-claim. Ha? Na-reclaim By the way, bawal yan, Nakipag-MOA Ng From parking, time to time, may campaign sa Manila, hinahatak yan, yung mga ganon. Ay, di ka pwede maghatak. May MOA kami, boss. Okay. Let us just be clear. Ito yung pinag-uusapan na rin lang natin. Kalye, National Road. Okay. Dalawa yun, a couple of items. One, may business ka dyan, hardware. Iyo ba yung parking doon sa harapan na yun? They claim. They Hindi claim. ka pwede Yung mag-park. bahay, hindi rin. I mean, Yun ang hindi masama Maski bahay, hindi yung parking sa kasi tapat. alam ko hinahatak yun ano pa bang... Ganon kasi, nag-aaway-aaway po ngayon sa parking. Oo. Ano yan? Simptomas lang yan ng totoong sakit. Ang totoong sakit, wala kasing parking area. So, pag tapat mo, may MOA ka, akin yan. Pero kalsada yan. Dati kasi, Talagang yung pati sinasabi harap mo, signage, parin Joel, oo. hinahatak. May MOA na kami. May executive order Ha?
O yan na. Ay, mga kawawa naman yung nangahatak din. Kaya si Bong Nebria, ilang beses papaaway siya, nakikita ko sa social media. Alam mo, matagal na natin sinasabi ito si Paring Conrad. No? Umpisa pa lang ito, Paring Joel. Sinasabi na natin sa mga LGUs, magtayo kasi kayo ng parking building. Para Kikita pa kayo. Kikita kayo. Maayos pa yung inyong mga kalsada, luluwag, ang traffic masosolve, partly, at kikita pa kayo. Marami naman At bakante. very convenient sa mga tao. Marami naman bakanteng mga ano dyan lupa. Di kausapin nyo yung may-ari kong private na lupa yun. Aha. Di ba? But still, bottom line pa rin dito sa balita, Bawal. meron siyang MOA. Hindi, ganito May hawak nga. siya. Ang pwedeng gawin dyan, Sinong kamowa niya? Yun ang gusto yung, ko malaman yung private individual. Yun Hindi, ang sino kabawa. kamowa? Sino kamowa niya sa City Hall? City Hall. Eh, yun siguro yung in charge ng traffic ng City Hall. Ayaw. Yun ang dapat hanapin ni Mayor Hani. Hindi, nag-executive order siya. Yan po ang putulan nyo. Oo, yun ang workoutin nyo. Ngayon, kung ako si Conchal, pumunta na ako sa court. O hindi ka pwede Iba-declare mo na ano yan. Imbestigahan illegal, daw etc. ng City Council. Dapat lang. At hindi lamang daw dun sa Tondo. Iba pa All parte over, ng Manila, All meron over. MOA. Sino ang nagpauso niya? Na MOA na yan. Nag-i-issue ng MOA ang City Hall. Sila. Sino kumita? May kumita. Sino nakakita na Nang ganyan na scheme. scheme? Hindi naman kumita. Hindi yan, may scheme. Ewan ko. Over the weekend, kasi pumunta kami ng Quezon City, punta kami sa St. Luke. Nadaanan ko yung malapit sa Amoranto. Oh. Ayun, may kampanya umagang-umaga ng Sabado na Nakahatak. Kita mo yung lumalabas yung mga may-ari, mga naka-duster, naka-subsilyo, di ba kanya-kanya ng pakiusap. Wala talagang may campaign from time to time. Ito hindi. Ito hindi. Ito, hindi pwede. Ang campaign dito, Tulog MOA. pa siya, okay na ako. May MOA ko Hindi siya Pag hinatak mo yan, Bong Nebrida, yari ka may sa akin. problema ka. Oh, may problema. Magkano raw ba ang MOA kung doon ka sa Luneta Magkano mismo? kaya yun, ano? Sa Luneta mismo. Mahal yun. May grading. May grading yan. Pag ito, medyo simpleng street lang ito. Mura lang yan. Mura. Pag Sa pumunta Luneta, yan, mga kasi yung pong Kalaw, Yan. yan. Oh, yan. napaka-busy. yan. Ayan. At saka malalaking establishments dyan. Medyo upscale po yung lugar na yan. No? Yung Kalaw, UN, Yung mga ganon. Yung mga ganon. ganyan. Mabini. Kung bibilin mo yung parking space sa kalsada, Yan. Bilib ako sa iyo. baka mahal yun. Baka maski ang Mega World, hindi kaya yan. Lupit ngayon pong araw daw na to, May 27. Matitikitan na kayo kung kayo ay e-bikes, e-trikes, pedicabs na hindi rehistrado. Teka, dalawa yung akala ko, dun sa National Road, bawal sila. Bawal lang nga. Ito, iba to Registration to. Kaya nga, bawal. Marami Registration. naman dyan dito talaga registered Kasi sa tingin nila, plating yun Oo. Hindi naman register. At kapag kayo natikitan, 2,500 ang multa. Teka muna, mayroon na bang ganon? Nag-issue na ba kayo ng ruling na lahat ng mga ganyan ay i-re-register? Oo. Kasi hindi naintindihan ng mga bumibili yan, Naintindihan ng tao yan. Ang dami to sa amin yan, sa Better Living, Paranaque. Oo. Yan ang Hindi naman dami sila to. registered. May bata pa nga siya, nagmamaneho. Sabi ko, okay Kaya daw po ginagawa to ng MMDA kasi marami na raw aksidenteng involving. O, naintindihan natin yung kaya lang banggitin nyo kasi, i-inform nyo ang mga tao. Kasi o kaya pag nga wala binanggit ngayong ko, ganito, ganyan. Ang alam ko yung rulings, bawal sa main road. Diba? Kaya nga pinag-uusapan natin kung pwede ba tumawid doon. Hindi, Pero ito registered Na hindi nga natin alam na Oo, hindi i-re-register ko yan alam Ang dami bumibili niyan. Ang dami Yun ang bumibili kanilang niyan. paraan para makarating kung saan-saan. Pero subdivision o kaya doon sa basta starting today, ticket na kayo. Na magagawa. Yan po ang Sir naman yan ang nakakatakot sa police power ng Estado. Estado. Wala kang kalaban-laban. Naabuso. May maganda ako napanood na docu Kasi ang ating police system, ginaya lang natin yung Amerika. Hindi ba? Oo. Ang police system natin, Paano ginaya? patterned after the US. Oo. Okay. Pag in-examine mo kung bakit nagkaroon ng mga police force sa Sa Amerika, Amerika. it is to quell trouble, let's say, dyan sa mga
Native Americans. Sila Wyatt Earp. Kaya nagkaroon ng police. Sa Wild Wild West. Oo. Okay. Mga sheriff yan, mga Number- sheriff. Yung tumatakas na slaves. Yan, mga ganon. Yung para yung labor movement, mga strike, police. It's to suppress. To protect the interests of the haves. Big business. Okay. Kailangan natin balikan yung ating reason for having a police force. Having the MMDA implement rules and regulations. Dapat ba itong mga e-trikes ang inyong Ititignan. dahil problema sa traffic, problema sa aksidente? Yan bang inyong pag-aksayan ng panahon? Sobre. Hindi, kami, Ba't hindi yung mga malalaking private? trabaho namin to na isaayos yan eh. Ayan. Parang yan, finally, sinita ko minsan yung yung dun sa may sinabi mo yung crossing ng C5, yung pumapasok. Yun. Sa, anong kalye to? McKinley. McKinley. Nakita ko, kinakalikot nila. Yung Sabi, nasa traffic light. Kakalikutin nila yung Ba't hindi na lang natin gamitin yung traffic light? Hindi, trabaho namin to para isaayos eh. Yan. Galing. Hindi ko na lang nasagot. In the first place. Ba't mas matagal yung pumapasok dito sa McKinley kaysa dito In sa... the first place, yung binukas na kalsada na yan, mali. Bawal yun. hindi na ako... Kung yung real estate doon project, kailangan niyang opening na yan sa C5, gumawa kayo ng flyover. Dapat ako Yan ang ginawa ng Ayala sa Fort Bonifacio. hindi na ako nakasagot. Sinabi ko na sa kanya, ingat Gumawa ka, ng bossing, baka flyover. makuryente ka sa kakalikot. Pende, bakit ang Ayala kailangan gumawa ng flyover? Require ng government yun? Bakit yung Mega World binukas yung island? Parang hindi ata pantay. Parang, Hindi. Nabili ho. Ayala, gumastos sa flyover itong Mega World Meron ho kami binukas lamang yung island. Meron ho kami MOA. Na-enjoy yung island. Na-enjoy yung island. nakasabay namin ang Pangulo sa eroplano. Si Ayala, hindi. Kabilang flight siya. Pasensya ka, Ayala, di ba? Pasensya ka. Pag hindi ka nakasakay ka. Gastos ka. 9:02 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.